Pero nandito pa rin kami dahil sa Paulo o RA 9406, kaya handa kaming ipagtanggol ang karapatan ng mga kasambahay. Nakarating po ba sa inyo, may info po ba kung may allegedly na umiikot daw po sa bahay ni Aling LV, yung binubugbog na kasambahay, di ba? Sa Mindoro. Iniimbestigahan ito ng Senado eh. Meron po, binaverify ko po yan kahapon na meron daw nakamotorsiklo, naka-black bonnet na umikot kamakalawa at yun po alam mo, confidential pa ito. At inaksyon na naman po natin na siguro kung ito po yung, hindi lang po siya, yung pong titistigo sa susunod na hearing, yung isang titistigo para sa kanya, pati yung kanyang amo ang medyo nababahala kasi may mga nakabonet daw paikot-ikot kamakalawa. So ito naman po pinapa-counter validate po natin kung totoo nga at siguro po may mga action din po tayo rito at nakarating po sa akin kung yun ang inyong tanong. Susugan ko na po yun, Senator, para din po masundan ng ating listener. Si LV Vergara po, siya yung kasambahay na iniulat po na binugbog nung kanyang mga amo. Nabulag. Na sa kanyang sa tindi ng bugbog niya, nabulag na siya, kung ano mga sugat-sugat niya sa kanyang katawan, o ngayon hindi siya makapagtrabaho. Dinidinig po yan ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Tolentino. Sir, doon po sa inyong mga pagdinig, humarap po yung mag-asawa na nanakit, sabi ni Aling LV Vergara ay nanakit sa kanya. Panay po yung kanilang denial. Ano po yung inyong take doon at ano din yung inyong nakikita na legislation from here po doon sa inyong investigasyon, sir? Hindi pa po tayo tapos dito at balikan ko lang yung tanong kanina ni Isa. Yung pong kasing iniikutan kamakalawa, yun yung magiging testigo, yung alias Dodong, nasa Mindoro. So yun po yung iniikutan ng kine-casing ng mga nakabonet. Pero mabalik ko rito, hindi pa tapos yung ating pagdinig, pero ganitong kaaga pa lang, kahit sa kanilang rules, pwede through circular maka-issue ng mas maigting na version ng Joint Memorandum Circular na na-issue ng 2015 ng DOLE. Kasama po dito ang at ibang ahensya pa. So sa gayon, yun yung nakikita natin kagad. Pero after the hearing siguro, may mga remedial legislative measures tayong ipapanukala. Hintayin po muna natin, ma'am. So ano po yung role ni Dodong doon? Siya ba yung kapwa-kasambahay na sabi po noong amo, yun ang nanuntok dito kay LV? Kasi may nag-testify yun partner yung itong ito parang kung hindi ako nagkakamali, parang si Dodong isa sa mga testigo para kay LV. At siya po yung sa pagkaalam ko na umasiste rin kay LV, kung hindi ako nagkakamali. Wala akong hawak na dokumento rito at lumipat na ng pinagtatrabahuhan. So doon sa kanya nililipatan, ito yung sinasabi ni Isa na tinetreten, iniikot-ikutan. Ano ba yung capacity, sir, nung mag-asawa na manakit? Kasi kung powerful ba sila? Kasi kung iniikutan kung merong threat, di ba, sa mga ganun po yung report na medyo influential po sila doon sa lugar. Marami nga yung abogado nila, 6 ata yun, 5. Wow. Ay, di can afford to to pay. Kasi may info, di ba, malakas daw sa police, di ba? Kaya lang sinibak na ata yung former hepe nung police station doon. Lahat po yun ay aligasyon, pero tingnan po natin sa susunod na hearing kasi isasama na ho yung mga dating ito, sina Dodong at maging yung anak na nasa hustong gulang na naman yon. Yun yung huling pinuntahan ni LV. At ang maganda po, pagkatapos nung huli nating hearing, nadala na sila sa Philippine General Hospital siya at natingnan na ho ng mga espesyalista sa mata. Hindi ko lang alam kung anong resulta. Hinatid po yun ng ambulance ng Senado, kaya maraming salamat sa medical team ng Senado. Manong LV, tanongin kita ng diretso. Ilang beses ginawa ulit ito sa iyong
Karanasan at pag-alala, ilang beses? Marami na po So 2020, ilang beses? marami na po, ulit-ulit. Ulit-ulit. 2021, inulit-ulit. Opo, 2022, inulit-ulit. opo. Doon ulit, pisngig, sentido, ilong. Buong katawan ko na po. Buong sinasaktan katawan na. So, siya. hindi lang sa banyo, ginangyari? Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. So, yung mga tagiliran mo, yung narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturon at hangi. Panungkit ng sinapay. Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun, para pong kawayan o bakal. Nabali sa'yo yung kawayan. Opo, sa likod. Sa Pagkampas likod. po Doon sa yung akin. kidney, di ba doktor? Doon yung kidney kinukwento ko kanina. Yung... Yes po. So wala kayo nakitang findings na deformities sa internal organs? Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa po. Wala. So, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po, hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong ilong ko. Hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot yun? Yung pong, hindi ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. 2 klaseng gamot po yun. Painkiller siguro yun, doktor. Baka paracetamol. Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So, iniinom mo naman yung gamot, nawawala yung sakit. Opo, Pahinga ka, tapos ulitin uli yung gulpe. opo. Sa loob na isang linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami, di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka na hiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig ng kapitbahay, marinig ng mga kasama sa Pag bahay. sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po makakarinig. Kasi yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang sabit sa sampayan. Yung mga ganong pansabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo, Nasa labas yan sa sampayan, sa bilaran. opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nung sinaktan. At pag nasa labas ka sinaktan, marami makakarinig. Pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag daw po ako maingay. Ano yun, tinatakluban ka ng kamay sa iyong bibig? Hinampas-hampas lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Yung pamalo na bakal ka mo o kawayan na nabali sa yung kawayan, gano'n? Opo, Ilang beses yun? Di na wala ka ng pantukod sa sampayan. Kumbali na yon. nagabili po ni sila uli ng bago. Pangahampas uli sa'yo. Ilang beses yung nagbibili sila? Di ko na po tanda, basta po pag Pagkatapos ng gulpihan, pinagpapahinga ka naman kasi painumin ka ng gamot, pahinga ka muna, gano'n? opo, pag nakapahinga po ako, yun, pag nakapahinga, kikilos na ulit ako, kumikilos. Tuloy pa rin ang trabaho mo sa bahay. Opo, Hindi ka nagtangka na noong sa dinanas mo yon from 2020 nung ginugulpi ka? nakatakas po ako noong 2021. Yun yung pinag-usapan natin nung huling hearing na nagpunta ka kay Kapitan at Opo, pinabalik ka. opo. Noong 2020, hindi ka tumakas. Hindi na po nila ako pinalabas. Doon lang daw po ako sa loob. Nakakulong ka, nakapadlak. Hindi, yung pong, hindi po. Pero yung pong dinaanan ko nung tumakas ako, pinirmi na nilang nilak. Merong gate. Opo. Hindi kayang sumampa sa taas, mataas, ganon? Hindi po. Aha. Yung 2017 hanggang 2020, walang nangyari. Nung start po ako doon, wala pong nangyari po. So, Nung 2020, yun na po, tuloy-tuloy na po nila ako sinasaktan. So 2017 to 2020, 2019, maganda yung relasyon nyo. Opo. Maganda. So nasa loob kayo ng bahay, nagsimula ka mo noong 2020, ito na yung COVID pandemic lockdown, COVID-19. Siyempre, wala nang lumalabas sa bahay, magkakasama kayo doon ka sinimulan saktan. Opo. So noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato sa'yo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon?
Hindi po. Buhat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap na sweldo. Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman pinapasweldo? Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman, hindi ka nagtatanong, ba't di nyo ako pinapasweldo? 2017 pa ako nagtatrabaho sa inyo, 2019 na, 2018 na, 2019, 2020, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako pinapasweldo. Hindi ka nagtanong? Pag may nasisira po sa akin po ni China-charge. Ibinabawas. Opo. Gaya na may nakabasag kang plato, nakabasag ka ng tasa. Yung pong nasira, yung washing, tapos pag nakabasag ng mga gamit sa bahay, sa bahay, sa akin po ni China-charge kahit po kasalanan. Tinutuos naman yon. Ito, LB, ito yung nasira mong washing machine, ito yung halaga ng pagpagawa. Tinutuos nila yon? Sinasabi lang po sa akin, So, charge lang po sa akin. Walang listahan. Hindi ko lang po alam, hindi po pinapakita sa akin. Nung nakakakita pa ako, wala po silang pinapakita. So walang pinakita listahan, ito binawas namin, ito na lang yung natitira mong sweldo, tanggapin mo ito. Walang ganon. Wala po. Walang listahan. Wala po. Magkano yung sweldo mo dapat isang buwan? 5,000 po, yung pong sa start ko. Sabi niya po 5,000. 5,000. Mamaya sabihin ni Senator Estrada yan kung magkano talaga ang sweldo ayon sa kasambahay law. Christmas bonus, meron? Sabi, may bibigyan ka ng Christmas bonus? Wala po. Buhat po. Pasko, day off. Wala po. Walang day off kahit Pasko, nasa trabaho ka. Wala po. Bagong taon, nasa trabaho ka. Wala, opo. Todos Los Santos, nasa trabaho ka. Opo. Birthday mo? Opo. Ano opo? Nasa trabaho ka rin? Opo. Sinasaktan ka rin? Opo. Kahit birthday mo? Opo. Hindi ka nagsabi na, off muna tayo, birthday ko naman ngayon. Walang ganon. Wala po. So, yung pagmamalabis ay walang pinipiling araw, walang pinipiling okasyon, patuloy, kung sasabihin meron kang ginawang kasalanan. Subalit, kahit awatin mo, hindi ka naman nanlaban. Nanlaban ka. Hindi ka lumaban. Hindi mo pinagtanggol yung iyong sarili na itakloban mo yung iyong muka. Kasi alam mo na kung saan katatamaan sa sentido, sa ilong, at sa pisngi. So, hindi mo na pinrotektahan yung tinakloban man lang yung iyong sarili para hindi maging malubha yung tama ng iyong muka. Hindi na po kung Hinahayaan mo na lang. Opo. Pinapadyos ko na lang po. Sabi ko, bahala na ang Diyos. Kailan nagsimulang tanggalin ang ngipin mo? Hindi ko na po tanda. Basta po, wala na po akong ngipin. Nung buhat po nung start ako sa kanila. Dok, bakit wala kayong araw doon sa ngipin? Wala bang tama yan na ano? Ano bang may dental ba tayo rito? Wala po. Mayroon pa akong ngipin. Hindi, sa doktor natin, nakakaintindi ba sa ngipin, dentista? Doktor Kabungkal? Yes, sir. Wala po kasi findings doon eh. Yung namin, wala talaga siyang ngipin. Mayroon ba? Wala siyang ngipin. So, ito bang ngipin ay bunga rin ng pag-uuntog, paghahataw, o meron bang ginawa sa'yo na sinuntok ka kaya natanggal yung iba mong ngipin? Kasi dito sa larawan ay talagang talagang nabunutan ka ng ngipin. Nagpabunot ka ba ng ngipin? Hindi po. Buhat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na po lahat ang ngipin ko. Itong doktor, hindi rin ako dentista, itong nagsarado na itong gums, and natural healing na ito. Hindi na ito yung due to cavities, deformities, etc. Opo, kasi pwede po kasing poor dental hygiene din, kaya nabubunot ang ngipin, pwede rin pong trauma din po. Kaya lang hindi po natin makikita yan sa CT scan. Makikita lang natin wala na siyang ngipin. Lalabas sa CT scan Hindi pa. yun. Pero sinasabi niya ngayon, she's claiming na binubuntal ka rin sa nguso. Opo, sinusuntok po. Doon natanggal ang ngipin mo. Opo. Di, dugurin yun. Masakit yun, di ba? LB. Opo. Hindi ito yung pagbabangga ng mukha doon sa pader, sa banyo. Hindi po.
Oho. Senator Jinggoy Estrada, baka meron kang, napagod na ako sa katatanong din, baka meron kang karagdagan tanong sa mga doktor natin at kay Manang LB. Maraming salamat, Mr. Chair. Tanungin ko lang sa COMSEC dahil pinasubpina natin yung mga anak nitong amo. Ano nangyari? Sir, I was informed by the council of the ex-employers that the two subjects are minors and are currently in school, Your Honor. Ilang taon na, with the permission of Senator Estrada, ilang taon na yung mga bata na nag-aalaga ka rin ng bata, LB? Malalaki na po yung mga anak po ng amo ko. Yung panganay po, 18. Yung bunso, 16. So 18 na, anong taon yan? Anong taon? Ito lang taong ito? Opo. Lalaki, babae? Yung pong panganay babae. So 18 anyos. Hindi na minor de edad, attorney? Comsec? DSWD? Saan DSWD? Minor? Minor de edad ba yan? 18 anyos. DSWD, Assistant Secretary. Pwedeng dalhin dito kasi minor de edad. Kapag, good morning po, Mr. Senator. Kapag po 18 years old and below, considered pa po na minor po yung pong subject. Can't the committee invite them here? Because they're also involved in this issue. 18 years old is not considered a minor anymore. Correct? Ang sa atin po kasi sa Department of Social Welfare and Development, of course, we always take a primordial interest on the best interest of the children. At sinasabi nga po natin, 18 years old and below ay kinakailangan pa rin pong protektahan po natin. So ibig sabihin, hindi namin sila pwede patawag, hindi namin siya pwede patawag at 18 years old. I think we'll have to refer to the legal If you want to subject call your experts on this. legal ASEC, do that. We'll give you time. Thank you very much. Anyway, I move that we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses. Secretary, can you Or implement? they have already been invited. Maybe I stand corrected. Issue a warrant of arrest. Secretary, so director. Balikan natin itong papunta na ako sa number 2 ng ating we can dispense with your presentation, Dr. Kabungkan. Meron pa ba kayong gustong ipakita? Ribs, Wala. likuran, tadyang. Yan lang po tuhod. yung... Wala, hindi tayo nag-x-ray doon. Hindi pa, hindi pa. Tinamaan ka ba sa tadyang, LB? Kaliwa. May bali, nabalian ka, inanda kang sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. Sa iyong hita, tuhod, Wala, alak-alakan. wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon? Yung baba ng Bigla tuhod. ko lang po. Sugat. Pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Hindi lumabas sa x-ray yun, Doc? Doktor Magalona? Yung lulod. Kaliwa kanan? LB? Kaliwa kanan daw. Parehas po. Kaliwat kanan. Anong ginawa? Tinadyakan? Hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po. Hinihila po ako sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, saan ka hawak? Sa buhok po.